ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time. RH Break Time. Isang maulang hapon Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Carpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Biyernes. Thank God it's Friday, 12 ng buwan ng Setyembre. Bisperas ng birthday ng Pangulong Marcos. Raindrops are falling on my head. Sa ating mga headlines, sa Pangulong Bongbong Marcos, kinalampag ng power consumers. Nothing seems to Niregaluhan ng kilos protesta sa kanyang ika-68 birthday bukas. falling. So Black Friday protest kontra korupsyon. Nilahukan ng higit 2,000 rallyista naging mapayapa ayon sa NCRPO. things done. Philippine National Police tinak na hindi lulubay sa pagbabantay sa mga kilos protesta ngayong buwan. They keep falling. Na inaasang magpapatuloy bukas hanggang anibersaryo ng Marcello sa September 21. Ayon kay PNP Chief General Nartates. Me won't defeat me. Los Angeles Labor Attaché Macy Maglangke pinarikol para humarap sa investigasyon sa anomalya sa flood control projects. Presyo ng petroleum products, nako bad news. Nakaamba na naman ang pagtaas sa susunod na linggo. Be turning red. Maynilad, may taas singil sa tubig. Manila Water, merong bawas singil sa Oktubre. I complaining. Malacanang kinalampag na ipatawag ang Chinese ambassador Things worry. sa issue ng Bao de Masinloc Nature Reserve sa West Philippine Sea. Dating Congressman Arnie Teves pinayagan ng korte na makapagpiyansa. Wow! Sinong judge ang pumayag na yan? Death toll sa maras na kilo sa protesta sa bansang Nepal. Raindrops are falling. Kung saan sinunog ang kanilang building sa parliament. Need my eyes are so Pumalo na sa 51. dry as I Low pressure area sa silangang Surigao provinces, bantay sarado ng Pag-asa easterlies magpapaulan sa Metro Manila at karatig na lugar. raindrops are falling on my At ngayon sa detalye na ating mga balita sa kalagayan ng panahon. eyes. Feet are too. Binabantay nga ng Pag-asa ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Those Namataan sa manang panahon sa layong 405 kilometro mula sa silangan so ng Surigao City, Surigao del Norte. the sun. Ayon sa Pag-asa, patuloy na magpapaulan sa eastern portion ng Visayas at Mindanao ang trough o buntot ng LPA. Samantala, easterlies naman o ang mainit na hangin mula sa karagatang Pasipiko o Pacific Ocean There's one ang magdadala naman ng pag-ulan ngayon dito sa Metro Manila, missing. Aurora at Quezon Province. Defeat me. Pero sa ngayon ay nanatiling mababa ang tsansa na mag-develop bilang isang bagyo ang nasabing sama ng panahon. Mga motorista, kapit lang dahil nakaamba na naman ang taas presyo sa mga produktong petrolyo sa ikatlong sunod na linggo ngayong Setyembre. Sa pagtaya ng Department of Energy, humigit kumulang 20 sentimo ang dagdag presyo sa kada litro ng gasolina habang 50 sentimo naman sa kada litro ng diesel. Inaasahan naman na walang magiging paggalaw sa presyo ng kerosene. Bunsod umano ang panibagong oil price hike sa nagpapatuloy na geopolitical tensions sa pag-atake ng Israel sa Hamas leaders sa Qatar at pagpasok ng Russian drone sa airspace ng Poland na isang NATO member country. Samantala, bad news, sad news na naman mga misis.
Tataas ang singil ng tubig sa Maynila, pero may good news naman. Dahil bababa naman ang singil sa Manila Water sa susunod na buwan. Back and play. Ayon sa MWSS, inaprubahan ng Regulatory Office ang bagong rate adjustment Things where na magkakabisa sa October 1. me. Ipinaalam ng MWSS na itinakda sa 0.14 centavos bawat cubic meter ang increase o pagtaas ng tubig na sineserbisyohan ng Maynilad, habang 15 sentimos naman kada cubic meter ang bawas sa singil sa Manila Water. Magkaiba, bakit ganun? Ang adjustment ay bantay siya na aprobahan ng Foreign Currency Differential Adjustment para sa ika-4 na quarter ngayong taon. Ang Foreign Currency Differential Adjustment ay tumutukoy sa impact ng palitan ng piso kontra dolyar sa halaga ng water supply sa Pilipinas. Raindrops are falling on. Samantala, nagdaos ng kilos protesta sa Menjola ang People for People o Power for People Coalition at iba pang grupo ng consumer bilang regalo sa ika-68 kaarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Giit na mga relihista, dapat tugunan ng gobyerno ang patuloy na pagtaas ng singil sa kuryente. Ayon sa P4P, taliwas sa pangako ng Pangulo noong 2022 na bababaan ang presyo ng kuryente ang mga naging hakbang ng kanyang administrasyon. Binigyan diin ni Convener Jerry Arances na halos 600 piso kada buwan ang nadagdag sa bayarin ng pamilyang kumukonsumo ng 200 kilowatt kada oras sa loob ng Meralco franchise area mula nang maupo si Marcos Jr. Kabilang din sa kanilang tinuligsa ang patuloy na paggamit ng coal at gas, ang pagpasa ng bagong prangkisa ng Meralco sa kabila ng mga reklamo at ang mga umano'y kawalan ng aksyon ng gobyerno sa mga kontratang pabor lamang sa malalaking kumpanya. Samantala, iginiit ni Rovic Obanil ng Freedom from Debt Coalition na dapat ding imbestigahan ang sektor ng kuryente sa parehong antas ng pagsisiyasat na isinasagawa ngayon sa mga flood control projects. Raindrops are falling on my head. Nagprotesta rin ang libu-libong estudyante at mga guro Oh, here. mula sa University of the Philippines sa Diliman, Quezon City at sa kanilang Manila campus sa gitna ng flood control scandal. So high. Ayon sa official student publication ng UP na Philippine Collegian, aabot sa 3,000 estudyante at mga guro ang nakiisa Got things para kondinahin ang malawakang korupsyong nangyayari ngayon sa pamahalaan. falling on my head. Sa isinagawang programa sa harap ng Palma Hall, pinagbabato ng putik ang isang tarpaulin na hango sa DPWH project billboard at may mukha ni na Pangulong Bongbong Marcos at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Sa isang panawagan, kinundina na marilis ng guro at mga estudyante Raindrops keep falling. ang talamak na nakawan sa pamahalaan, That doesn't lalo na sa kulangan ng inilalaang pondo para naman sa edukasyon. for me. Sa iba pang balita, kinalampag ng Bunyog Party List ang gate ng Senado ngayong Black Friday protest upang kondenahin ang flood control scandal. Sinipa at pinagbabato ng bulok na itlog ang gate pati ang tarpaulin na may mukha ni na Senators Joel Villanueva at Jinggoy Estrada at isinigaw na ikulong ang mga senador, kongresista, mga opisyal ng DPWH at kontratista na sangkot sa issue. Bitbit din nila ang mga placard na may katagang "Cheese, wala kang heart. Joel is lying. Jinggoy, Grand Slam ka na. Mark Villar, magnanakaw at kabuhayan, hindi flood control scam." Umapela naman si Bunyog Party Vice President Engineer Maria Belinda Sevilla na sana walang kilingan ang binuong independenteng komisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Narito ang pahayag ni Sevilla. Sana nga ang binuo ni PBBM na independent
investigating body ay talagang walang bias. Ilabas talaga ang katotohanan. Sumusobra na po, grabe na. Mayaman ang bayan natin. Bakit naghihirap ang mga Pilipino? Bakit tayo naghihirap? Kasi po napakaraming magnanakaw. Pero sa totoo lang, mayaman na bansa ang Pilipinas. Mali lamang ang ating mga leader na nakukuha. Raindrops are falling on my head. Samantala, naging mapayapa ang Black Friday protest sa Metro Manila ayon naman sa National Capital Regional Police Office o NCRPO. Sinabi sa DZRH ni NCRPO Director Major General Anthony Aberin, wala silang naitala na anumang untoward incident sa maikinasang kilos protesta sa iba't ibang lugar. Ayon naman kay NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo, mahigit 2,200 ang nakilahok sa mga pagkilos hanggang kaninang alas 12:30 ng tanghali. Kabilang dito ang 2,000 release na naitala sa Quezon City, 160 mula naman sa Maynila at 55 mula sa southern part ng NCR. Una nang sinabi ng NCRPO na wala silang namomonitor na indikasyon na mauwi tulad sa nangyari sa bansang Indonesia o Nepal na kilos protesta. Ngunit kung aabot sa parehong sitwasyon, sinabi ng Bunyog Party na nagprotesta kanina sa Senado na hindi nila alam kung hanggang saan sasagarin ang mga korap na opisyal ng gobyerno ang galit ng taong bayan. Raindrops are falling on my head. Patuloy na nakabantay at nakahanda ang pambansang pulisya sa mga nakakasangkilos protesta ng iba't ibang grupo ngayong buwan. Sa panayam sa 2x2, sinabi ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates, nakikipag-ugnayan na sila sa mga grupo at local chief executives para matiyak ang seguridad at kaligtasan ng lahat sa mga rally. Unang napaulat ang isasagawang kilos protesta laban sa korupsyon bukas at September 13 sa EDSA Shrine at sa Luneta Park sa darating na 21 ng Setyembre. Panawagan naman ng Acting PNP Chief sa ating mga kababayan na manatiling mahinahon at pag-isipan kung ang ating mga aksyon ay makabubuti sa ating bansa. Narito si Acting PNP Chief Nartates. Dapat maghinahon ho tayo, mag-isip po tayo in whatever we do, i-weigh po natin ang ating desisyon na gagawin. Ang gagawin po natin should be based kung ito pa ay makakatulong this for the good of our nation. Of course, kung dito sa labang sa corruption, it is good for the nation. Kaya nga po ito ay pinangunahan na ng ating Pangulo. Tiniyak naman ni Nartates na nakahanda ang pambansang pulisya sakaling humantong sa mala Indonesia o Nepal ang mga protesta, pero naniniwala ang hepe na hindi ito mangyayari sa bansa. Naritong muli si Nartates. Dito po sa atin, hindi naman po aabot ng ganong pagkakataon. Unang-una, ang issue po dito ay corruption or ang hindi magandang pag-implementa ng mga project lalo-lalo na sa flood control. Ito po ay no less than the President. Siya na ang nagbigay ng kautusan at siya po ang nagsimula na muno para maimbestigahan at para makita po itong anomalya and or problema dito sa flood control. At mga puso nating di ay magliliyan. Ikaw ba'y makikibaka at hindi matutuwa? Nagisingin ang mga panatikong bihit mulan. Samantala, walang nakikitang indikasyon ang National Capital Regional Police Office na mauwi sa katulad ng Nepal o Indonesia ang mapagkilos sa Metro Manila, kaugnay pa rin sa flood control scandal. Sinabi sa DZRH ni NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo, bagamat normal pa ang sitwasyon sa rehiyon, palaging nakahanda ang hanay na anumang posibleng mangyari.
Sinabi pa ni Asilo na meron silang sapat na tauhan, kagamitan at mga sistema. Ayan na. Agad na upang agad na epektibong makapag-responde kung kinakailangan. At kasama daw ng PNP ang mga taga Bureau of Fire Protection. Patuloy din nilang pinapalakas ang kanilang intelligence operation upang masiguro na hindi mangyayari sa Metro Manila ang mga nangyari sa Nepal at Indonesia. Samantala, umabot na sa 51 katao ang nasawi sa marahas na kilos protesta laban sa korupsyon sa Nepal. Ayon sa pulisya, kabilang sa namatay ang 21 rallyista at 3 pulis sa kasagsagan ng matinding riot. Nagsimula ang kaguluhan matapos ipagbawal ng gobyerno ang social media at dumami ang reklamo sa katiwalian at mahinang pamamahala. Noong Martes, sinunog ng mga demonstrador ang gusali ng parlamento, dahilan para magbitiw si Prime Minister KP Sharma Oli at militar na ang namahala sa seguridad. Ayon sa Nepali Army, mahigit 100 baril na ninakaw sa kasagsagan ng kaguluhan ang kanilang nabawi, samantalang higit 13,000 preso ang nakatakas mula sa iba't ibang kulungan sa bansa at nasa 12,500 pa ang patuloy na pinaghahanap. Tinig ng bayan na galit, himig ito ng Pilipinong di muli palulupig. Babalikan natin na lampang detalye ng ating mga balita. Standby Raymond Adpaas. Aba, kaupo pa lamang ni Senate President Tito Soto III bilang Senate President. Abay, binabalak naman umanong ikudita. Wala pang 1 month. Yes, ng mga miyembro ng minority sa Senado. Ano ba yan? Samantala, Los Angeles Labor Attaché Maglangke pinaparicall para humarap sa investigasyon. Nadadawit din sa flood control scandal. Dating Congressman Arnie Tevez pinayagan ng korte na makapagpiyansa. Ala, anyari? Sinong judge ang pumayag dito? Ha? Magkano kaya yung lakay? Ang detalye po na mabalitang yan sa ating pagbabalik. Dito sa ating palatuntunang break time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Kuyang Larry Francisco, alas 4:32. RH Break Time. Oras sa mahibigan, ganap ng alas 4:40 at balikan natin ang mainit nating mga balita ngayong araw ng Biyernes, Black Friday protest. Pero bago ang detalye, nasa ating mga balita. Nasa ating linya si Renato Satonero ng Parañaque City na nadikitan ng sticker ng DZRH. Aba, hindi sasakyan, yung bahay ang Bahay ng pinadikitan. mismo Aba, lakay. ang lupit Oo. naman ha. Kanato, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, Mayor. Yes, sir. Kuya Nato, saan ba dinikit yung sticker ng DZRH sa bahay ninyo? Sa bubungan? Sa bintana. Sa gate? Dito sa ilalim po. Nag-aayos ng bahay. Hindi. Anong dikitan ng Anong dinikit ang parte ng bahay ninyo? Butas? bahay nyo ba? Ang dinikitan Bubong? o sasakyan? Ang tagal. Meron ba sasakyan? Sasakyan pwede? Opo, saan nga Saan dinikitan po kayo? kayo dinikitan ba? Pa? Ano pong sasakyan? Bahay po ba ang dinikatan sa inyo? Yung MG ba yun? MG? Sasakyan. MG. MG? Ayan. Oo.
Mali yata na tawagan mo, Josa. Ayan. Kayo po ba talaga si Renato Satonero, sir? Yes, ma'am. Oh, siya pala lakay. Ayan. Anyway, ba't di niya alam kung anong sasakyan dinikitan? Basta MG daw Sige, lakay. para hindi sayang oras natin. Anong number 1 na istasyon sa buong Pilipinas, Kuya Nato? This is po, DCRH po. Ang galing mo, Kuya. Congratulations! Nalo ka ng 1,000 piso. Kala ko na wrong number pa tayo Ayan lakay. nga. Ba't di alam, uwi na binauhan. Samantala sa ating mga report, alamin natin ang latest mula sa Malacanang. Aba, ito naman pala, ha? Sandali lamang, Raymond, standby man ng Milky Rigunan. Sa Malacanang muna tayo, ha? Ang Pangulong Ferdinand Bongbong Birthday Boy Marcos the Jr. binati ng kanyang mga taga-suporta sa kanyang kaarawan na bukas ng naragsak nga panagkasangay. Ayan. Kinantahan ba ng pada-pada or happy birthday? Ayan. Ano yung pada-pada lakay? Pada-pada, Ilocano version ng happy birthday. Pada-pada. Pada-pada tayo. Parang hindi taga Ilocos Sur. Ayan. Hindi ko alam yung kanta na yan lakay. Ano? Hindi ka, Sample. hindi ka Ilocano. Ayan, no? Ay, ito yung... Bakit ang lungkot naman? Happy birthday. Tapos ganyan yung melody. Talagang ganun ang version. Aris number 14. Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay, Miss Thea, pinagkaguluhan ng kanyang mga taga-suporta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang humarap ito sa salo-salo sa palasyo. Nakisalamuha ang Pangulo sa mga tao kasama sina First Lady Liza Arneta Marcos at mga anak na sina Congressman Sandro Marcos at Vinnie Marcos. Magiliw siyang kinantahan ng mga ito para sa ika-68 kaarawan bukas. Nagpa-Jollibee Nagpa-Jollibee. May Jollibee dyan, Parang lahat yata ng fast food ay nandun kanina. Parang may food truck. Ganun ba? Okay May Jollibee, may McDo, may... Kinumpleto lakay para lahat ng suppliers. Merong sales. May Burger King. Ayan, ano ba? Ha? KFC. KFC. Ayan. Angels, meron din ba? Ayan. Franks. Ba't di tayo naimbitahan dyan? Oo. Ang dami, Kanina nga ay muling binuksan sa publiko ang Kalayaan Ground sa Malacanang kung saan mayroong inihandang mga pagkain at awitan. Napag-alamang ilan sa mga taga-suporta na dumayo ay mula sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila at maging sa Ilocos Region para personal na ipaabot ang kanilang pagbati. Una nang sinabi ni Pangulong Marcos na hindi nagbabago ang kanyang birthday wish mula noon hanggang ngayon. Nag-iisa lang daw kasi ang kanyang hangarin at iyon ay ang magkaroon ng maayos na buhay ang mga Pilipino. Lakay? Ayan. Anong birthday wish niya? Magkaroon ng... Maayos na buhay ang mga Pilipino. Maayos na buhay ang bawat Pilipino. Akala ko ang birthday wish niya ngayon na sana makulong lahat ang mga involved sa flood control scandal. Baka mawalan ng space sa bilibid lakay. So, yun ang kanyang wish lakay, edi siya ang gagawa noon sa pamagitan ng kanyang independent commission. Kaya lang sa ngayon lakay, Hindi pa. Hindi pa rin napapangalanan yung mga miyembro. tagal. Ayan, oo. Di ba ikaw lakay na imbitahan? Hindi eh. Hindi tayo invited. Ayan, wala imbitasyon. Di yata binigay ni Let eh. Ayan. Hindi nakarating. Okay, so ongoing pa ang birthday celebration sa Malacanang, Miss Let. Tapos na lakay. Tapos na. Umuulan rin kasi ngayon lakay. Yung mga VIP, yung mga government officials yan, mga ordinary, mga mamayan yata inimbitan dyan. Paano yung mga VIP? Mga senador, congressman, cabinet secretary? Walang pasabi lakay walang ang palasyo pasabi. kung may hiwalay na birthday party. Baka bukas. Ayan. Baka wala bang imbitasyon kay Senate President Tito Soto, House Speaker Romualdez. Ayan. Oo. Intimate party. Secretary Bunoan. Biskaya. May lumabas ng picture. Pag may lumabas ng picture. Okay nga, Rod. Ba't ayaw pa banggitin yung pangalan ng members ng Independent Commission? Oo nga lakay Ayan, nag-abang ulit kami hanggang ngayon. Pero mukhang wala na. So mag-aabang ulit tayo kung sa mga susunod na araw, kung bukas meron o kung sa Lunes na ba yan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Letta.
Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At isabay na rin natin ng pagbati na happy birthday bukod kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang 68th birthday. Sino lakay? Batiin na din natin si Mista Boy. Ayan, Mista Boy Supliko ng PMS Sandigan 82. Happy birthday. Ilang taon na siya lakay? Abay, Bagets pa. Dual citizen na siya. Dual Ayan. citizen. Parang ito, dual citizen na rin. Si Kuyang General, Noble Merciful Joron Cesballes. Mga brethren, nobilities, batiin si Kuya Jorons. Birthday niya ngayon. At ganun din si Kapitan Els Bartolome ng Tarlac. Si Lola Ernesta din ng Marinduque mula kay Kuyang Orlidi. At si Renato Reyes ng Bayan Muna. At happy 37th anniversary sa Toyota Alabang, Bossing Cesar Lee. Ayan, happy anniversary. Ayan. May paparaffle bang sasakyan? Meron Toyota Fortuner. Ayan. At happy birthday din kay Wilson Fernandez. Birthday pala ni Wilson Fernandez ngayon. Binabati ng ng mga taga Pinili, Ilocos Norte mula sa Chinatown. Ayan. Happy birthday, Wilson. Bukas daw siya magpapainom. Yun! At mula sa Malacanang, Miss Thea, dumako na tayo sa Senado. Ano ang latest sa Senado? Tuloy sa investigasyon sa mga flood control project kahit may binuo ng independent commission ayon kay Senate President Tito Soto at Senator Ping Lacson. I-detalye mo ang balita, RH28 Raymond at Paas. Raymond. Ms. Thea, Mayor, tuloy ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kahit na may binubuo ng Independent Commission for Infrastructure ang Malacanang. Ayon kay Senate President Tito Soto III, ipagpapatuloy ng Senado ang pagdinig dahil ito ay in aid of legislation. Ganito rin ang pananaw ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na siya ring chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Sabi ni Lacson, walang kompetisyon sa pagitan ng Senado at ng Komisyon, sa halip ay magtutulungan pa nga ang mga ito. Kahit in aid of legislation ang pagdinig ng Senado ay maaari itong makapagbibigay ng ebidensya sa komisyon at ganoon rin ang komisyon ay maaring hingan ng Senado ng mga record na makatutulong sa mga batas na kanilang babalangkasin o kailangang amyendahan. September 18, muling itinakda ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee at ipatatawag muli sina DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral, Engineer Bryce Hernandez at mag-asawang Sara at Curly Vizcaya. Ito si RH Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipino. Una sa Pilipino. Raymond. Brad. Yes, Mayor. Abay, ano yung uwog na naman sa Senado? Abay, ilang araw pa lamang na Senate President si Tito Sen, may nagbabalak na naman ng kudita. Hindi mawawala yun, Mayor, kasi malaki yung bloke ng kabila na naiwan. Yung sa minority. Oo, yung grupo ng minority, siyam yun . So, siyam, apat lang ang kailangan nila na makumbinsi muli sa kabila. Pwedeng kung may tumawid, pwede ring magbago uli. Meron ba kayong napipisil kung sino yung potensyal na apat? Mukhang taga-tagig yung mukhang tagig yung binabalak ipalit kay Tito Sen kung makakuha sila ng boto, Raymond. Dati naman na, Mayor. Dati na yun. Ano sa palagay mo? Kakayanin ba? Ayan. Chances are? Ano ba yan? Ang gulo-gulo naman. Yung paghihiwalay nilang magkapatid, marami ang nagtataas ng kilay, Mayor. Nag-i-spy ba yung isa? Espiya pala! Galing naman. Strategy. They spy who love me ba si ate? Kasi ng mga sister, siyempre, maliban kina Senador JV at Senador Jinggoy, yung iba kasi, kung saan yung isa, nagsama-sama doon, sila nag-split. Dati naman laging magkasama. Yung pala DPA. Deep Penetrating Agent. Deep Penetration Agent. Bato, gulo-gulo naman. Okay, sige, abangan natin kung anong gagawin ni Senate President Tito Sen para hindi siya makudita bilang Senate President. Ang sabi naman nilang dalawa ni Senator Ping Lacson ay
hindi naman daw, kumbaga malulugi ang minorya kahit na nasa minority sila. Palibhasa nga malaki yung bilang nila, hindi naman sila malulugi. Sa kanya daw pamumuno dahil ibibigay naman yung nararapat para sa kanila. Ayan, pinag-awayan ba yung yung chairmanship ng mga committee? Parang yung iba tanggap nila, Mayor, dahil ganun naman talaga kapag nagbago ang timbangan siyempre kung napunta sa kabila, ganun naman talaga siyempre yun. Kung nasa minority, siyempre kung nasa yung mga iba na kung nasa minority ka, di siyempre tira-tira ang bibigyan. Tira-tira. Tipping. Oo. Di Jay basbasin. Talagang ganyan. Sa mayorya, yung iba, dalawa-tatlo ang malalaking komite. Pag sa minority, pag may mabigyan ka ng isa, swerte na. Pwede na. Ayan. Okay nga Rod, abangan natin ang latest mula kay Senator Pia Cayetano at Senator sino isa? Espia daw bala kayo. Daguduan ba? Sige. Abangan natin yan, Raymond. Yan, ba naman ito nangyayari sa ating gobyerno? Ayan. Executive, legislative, ayan, sa judiciary na lang ang walang ingay. Ayan. Steady lang daw sila. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Brad. Balik sa inyo, Mayor. Mabango si Brad Lakay. Ayan, di na nangangamoy. Amoy mabango na si Brad. Dumako tayo sa kamera. Interparliamentary courtesy. Report mula sa kamera, Miss Taya. Interparliamentary courtesy kay Vice President Sara ayaw ipagkaloob ng ilang minorya sa Kamara. I-detalye mo balitang yan. RH12, Milky Riganan, Manang Milky. Kaya at Lakay, dapat magpaliwanag at pumunta dito sa Kamara si Vice President Sara Duterte para ipaliwanag at idepensa ang kanyang budget para sa 2026. Kasabay nito, mariing tinututulan ni House Deputy Minority Leader Antonio Tino ng ACT Teachers Party List ang rekomendasyon na bigyan ng parliamentary courtesy si VP Sara. Ang kay Tino, hindi ito panahon na pairalin ng parliamentary courtesy sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Sabi ni Tino, gaya ng mga ahensya ng gobyerno, dapat ipaliwanag ni VP Sara kung paano at saan napupunta ang budget ng kanyang opisina. Sa pangako naman ng OVP na pupunta umano sa Martes sa Kamara si VP Sara para dumalo sa budget deliberation, sinabi ni Tino, that remains to be seen. Narito si House Deputy Minority Leader Antonio Tino. Na lalo pa ngayon, hindi po panahon para sa parliamentary courtesy. No, Pangulo mismo sabi niya, mahiya naman kayo. O, dapat mahiya lahat ng nasa gobyerno kasama ang presidente at ang vice presidente. Ibig sabihin, kailangan handa po lahat na busisiin ang budget, handa lahat na ipagtanggol ang budget kung humaharap sa Kongreso. Samantala, Lakayateya risked sa Martes ang budget deliberation ng 2026 OVP budget na nagkakalalang mahigit 900 million pesos. Ayon kay Palawan Representative Pepito Alvarez sa natanggap na sulat ng House Committee on Appropriations mula sa OVP, Selemuel Ortonio, Director for Administrative and Financial Services ang kanilang padadaluhin. Sabi ni Alvarez, dapat nasa level ng Undersecretary o Chief of Staff ang a-attend sa hearing kung hindi daw makakadalo ang Cabinet Secretary. Kaya ang tugon ng OVP dito sa Kamara, pupunta umano si VP Sara sa araw na Martes. Ako si Milky Riganan nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Di nyo ba naririnig, dinig ng bayan na galit, himig ito ng Pilipinong muli paluin. Ayan, kayong mga magnanakaw sa gobyerno, ha? Hindi nyo ba narinig ang galit ng mga mamamayan? Babalikan natin lang pang detalye ng ating mga balita. Naku, anyari, ha? Totoo bang pinayagang makapagpiyansa at lumaya ang dating Congressman Arnie Tevez?
na kinasuhan ng murder dahil sa pagkakapasalang sa isang gobernador. Ang detalye po na mabalita nga sa ating pagbabalik. Oras, Miss Thea. Ganap ng alas 4:56. Tinig ng bayan na galing, himig ito ng Pilipinong di muli paluin. Oras, AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Ayan. Tahimik ang Kampo Aguinaldo. Nakakabinging katahimikan ba, Lakay? Samantala, pinagbigyan ng Manila Regional Trial Court Branch number 12 na mapaglagakan ng piyansa si dating Negros Oriental Congressman Arnulfo Arnitebes Jr. Dahil sa kasong murder. Ayon sa kanya abogadong si Attorney Ferdinand Topacio, ito'y kasunod ng inihain nilang motion for bail na isinampa sa kasong murder noong pang 2019. Kung ito ay pinagbabay si Tebes ng 120,000 pesos para sa kanyang pansamantalang paglaya. Pero hindi pa rin makalaya ng tuluyan si dating Congressman Tebes dahil meron pa siyang kasong mga kinakakaharap. Ayan. Hindi binanggit ni Atty. Topacio kung sino ang judge. Ayan. Na pumayag para makapagpiyansa si dating Congressman Arnie Tebes. Sino ang judge kaya? Magkano rin, Lakay? Ha? Magkano? Hindi rin binanggit. Ang piyansa 120,000. Basa, Noche Kakas. Mainit ang pagtatalo na uwi sa pamamaril sa General Trias City, Cavite. 2 patay. Idatay mo ang balita, RH27, Noche Kakas. Noche. Miss Thea Talakay, patay ang 2 lalaki matapos sa pagbabarilin ng nakaalitan sa CM de los Reyes Avenue, Barangay Habalera, General Trias City sa lalawigan ng Cavite. Nilala ang 2 biktima na kinalala lamang sa sina alias Erica at Edmarca. Inutugis naman ang suspect na isang alias Reginalda. Ayon sa report, nagkaroon ng mainitang pagtatalo ang suspect at 2 biktima sa kalsada sa hindi pa tukoy na dahilan. Bumunot ng baril ang suspect at tinutukan hanggang sa pagbabarilin ng maraming beses ang 2 biktima. Matapos ang krimen, tumakas ang suspect sa hindi pa batid na direksyon na ngayon ay target sa manhunta. RH27, Chikakas, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Noche Kakas. Samantala, gunman sa pagpatay ni US right activist at influencer Charlie Kirk. May person of interest na. Ang detalye mula kay James Galange. Ayan, James. Kay Deo, Miss Thea, mayroon ng person of interest ng mga otoridad sa inihinalang gunman na pumatay kay US right-wing activist at influencer na si Charlie Kirk. Nakita rin nila ang bolt-action rifle na piniwalang ginamit ng suspect na ayon kay US President Donald Trump ay isang karumal-dumal na assassination. Isinawala din sa publiko ng Federal Bureau of Investigation o FBI ang ilang nakunang litrato mula sa CCTV ng lalaking posibleng bumaril kay Charlie na nakitang umaakyat sa isang building habang nagaganap ang kanyang event. Ngunit hindi pa rin kinukumpirma ng FBI na siya na nga ang posibleng suspect, pero sakto naman raw umano ito sa kanilang natatanggap na lead kung saan maaaring politically motivated ang naturang pagpatay. Ayon pa kay Trump, malaki na inuusad ang investigasyon at handa rin daw umano itong ilahad sa publiko sa oras na makakumpirma na ang mga detalye. Nag-ali naman ng mga bulaklak ang mga tagusuporta ni Charlie kung saan nagtayo sila ng isang memorial. Samantala, nakatakda ng mga agawaran si Charlie ng isang Presidential Medal of Freedom, isa sa mga pinakamataas na civilian honor na binibigay sa isang individual na nagbigay ng malaking kontribusyon sa Estados Unidos. Ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, James. Samantala, ipinagpaliban muna ng Sandigan Bayan ang paglalabas ng hatol o desisyon sa kasong graft laban naman kay Chief Presidential Legal Counsel at dating Senador Juan Ponce Enrile. Ito'y para mabigyan pa umano ng oras ang korte sa lalo pang mabusisi ang mga ebidensya at argumento na magkabilang panig. Ang nasabing kaso laban kay dating Senador Enrile ay may kinalaman pa rin sa maanumalyang paggamit ng pork barrel fund noong 2004 hanggang 2010 na umabot sa 173 million pesos
kung saan kapwa akusado ni Enrile ang kanyang dating Chief of Staff na si Gigi Reyes at convicted na si Janet Lim Napoles. Dahil sa naturang pagpapaliban ay muli itinakda ng Sandigan Bayan ang promulgation o paggagawad ng hatol sa darating na October 24 alas 8 ng umaga. At sa sports, Miss Thea. Import cast ng Meralco Bolts para sa East Asia Super League kompleto na. Idatay mo ang balita, Millie Borja. Millie. Kumpleto na ang mga import ng Meralco Bolts matapos kumpirmahin ni Team Manager Paulo Trillo na muling sasalang ang mga paboritong manlalaro na sina Ronde Hollis Jefferson at Justin Brownlee para palakasin ang Bolts sa darating na season ng East Asia Super League. Si Hollis Jefferson at Brownlee na kapwa nagharap sa dalawang mainit na finals ng PBA Season 49 ngayon ay magtatambal upang tulungan ng Meralco na maipakita muli ang lakas ng Pilipinas sa international stage. Sa nakalipas na 2 taon ng home and away format, wala pang Filipino team na nakapasok sa knockout stage ng EASL. Ang Meralco lamang ang kinatawan ng Pilipinas sa torneo. Samantala, kasama rin sa reinforcement ng Bolts si Ismael Romero, miyembro ng Puerto Rican national team. Nailagay ang Meralco sa Group B kasama ang Japan B-League powerhouse Ryukyu Golden Kings, Taoyuan Pilots at Macau Black Bears. Magbubukas ang kampanya ng Bolts sa Okinawa sa October 22 kung saan makakaharap nila ang home team na Golden Kings. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Ito si Millie Borja ng DZRH-TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Millie Borja at sa Showbiz. Break time showbiz! Theater fans magsama-sama sa Dear Evan Hansen award-winning musical mapapanood sa bansa hanggang Oktubre 5. Idatay mo ang balita, Angelica Cosme. Angel? Waving through a window. At you will be found. Yan ang ilan sa iconic hits ng award-winning musical na Dear Evan Hansen na mapapanood sa The Theater at Soler sa Parañaque hanggang October 5. Ang kwento ay tungkol kay Evan na pinagbibidahan ng West End actor na si Ellis Kirk, isang high school student na mayroong social anxiety. Nang humarap nga sa press, masaya niya ang international touring cast sa suporta ng Pinoy audience. We did get people laughing. Everyone was really on it and loved it, and you could really tell from an audience, and that was so refreshing for me because I was just like, yes, this is amazing. They do understand us, so that's always good. No, it was absolutely incredible. I mean, what I think supportive was the word that I could come with. You just felt the entire show, because I think as Evan, you're on stage the entire time, and to have an audience like that feel like they're on your side and they are so supportive of everything you are doing was absolutely beautiful. Bagamat halos lahat ay first time sa bansa, si Helen Anchor na gumaganap bilang Cynthia Murphy ay minsan na raw nakapagbakasyon dito. I've been lucky. I was here in 2018 with Mamma Mia, so I have seen a little bit more. Thank you. It's so good to be back. And I'm excited to share all the places that I did explore before with this cast. So I'm looking forward to going to Tagaytay. Habang si Olivia Faith Camao naman na gustuhan daw ang ipinagmamalaki ng mga Pinoy na adobo. And I've been eating chicken and pork adobo like every day. It's my new favorite meal. I'm having the best time. Ang Dear Evan Hansen ay unang napanood sa Broadway noong 2016 hanggang sa nag-crossover sa big screen at nagkaroon ng film adaptation taong 2021. Sa huli, ang mensaheng nais nilang mapulot ng mga manonood ay... Does spoilers matter, or there's a very lovely last scene which sets up for hope at the end. So yeah, again, hope is a everlasting message we want to convey. Para sa tickets at iba pang detalye, bisitahin lang official page ng Ticket World at GMG Productions. At yan ang latest sa mundo ng mga sikat. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Angelica Cosme.
Oy, magandang hapon sa mga taga Campo Aguinaldo. Abay, General Ometa Browner. Secretary Gibo Chodoro ay kailanding magbigay po kayo na statement. Masyadong nakakabingi ang inyong katahimikan para sa kapayapaan ng bayan. When will I see you again? Monday na po, Lunes na. Nakay Pecha de Peligro na. Oo nga, Lunes pa ang swell day. 104 days before Christmas pero Pecha de Peligro. Ilang days before Christmas? 104. Wow. At maraming salamat Mr. Michael Ismaygay. Sabi ni Mr. Michael Ismaygay, nagsara ang palitan ng piso sa dolyar sa halagang 57 pesos and 10 centavos bawat US dollar. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Carpuz. Ingat-ingat po. Thank God it's a Friday. Yay! Chill-chill lamang. At susunod na ay happy birthday, Apo Presidente. Alam tayo dyan. Pa-birthday naman dyan. Alam tayo empanada dyan. Balansyadong balita susunod na. Henry Ure at Miss Kay. Karen Oyong. Bye-bye. Ingat. Diyos ni Agina. Diyos ni Kumuyo. When will I see